Hello mga plantito-plantita. Good morning po, good day po sa inyong lahat. Magandang umaga po, maray na aga po sa gabos. Ngayong araw po na ito ay samahan nyo naman po ako dito sa aking bagong episode po na nais ko pong ibahagi sa inyo at kumustahin po natin yung aking mga tanim po dito na fruit bearing trees. Pero syempre bago po ang lahat ay welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel, MJ na Grandpa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. Ito nga po mga plantito-plantita, kailangan ko po na itong akyatin kasi po ang hirap na pong sungkitin kasi mga paisa-isa na lang yung bunga. Kasi kinasagsagi po ng bunga nito noong mga katapusan ng June, mga ganyan po. Katapusan ng June and then yung mga first week of July and mga second week pa ng July, ayan yung nakaraang week. Ayan, yun yung kinasagsagi ng bunga na ang sarap lang manungkit kasi yan, kumpul-kumpul, kung sa Bicol, purungot ang bunga. Ngayon po dahil paubos na, mayroon na lang na yung isang tangkay, isa na lang yung bunga, dalawa na lang yung bunga, at ang hirap ng makuha kasi mga nasa dulong-dulo na. At ayan po, kinukuha ko na lang siya, inaakyat ko na lang po. Nung mga nakaraang linggo po, ayan, pag gusto ko lang mag-chill, ayan, churo-chill lang si Plantita Joy. Nandiyan lang po ako sa itaas niya, may dala lang akong plastic. Ayan, kumukuha-kuha na lang po ako pagkakain ako at overview ko yung aking garden. Sobrang enjoy. Ayan, pero syempre po, alam ko mag-worry kayo at alam ko, isipin nyo baka mahulog ako. Syempre po, hindi po tayo aakyat or hindi tayo papasok sa isang bagay na hindi tayo sure, hindi tayo sigurado. Ako po, kaya po ako umakyat kasi kaya po ng katawan ko at kaya po ng isip ko na umakyat pa po. Siyempre po, sa pag-aakyat kailangan po mag-ingat. Unang-una po, kailangan pakiramdaman natin yung sanga na aapakan natin kung ito po ba ay matibay. Kasi kung basta lang po tayong apak ng apak, kung makaapak po tayo ng marupok na nasanga, yung tuyo na nasanga, or maliit na sanga na hindi kaya yung ating bigat, ayun po yung posibilidad na pwede po tayong malaglag, mahulog po. Sa case ko naman po, hindi sa party ko po, siyempre po, laking probinsya po si Plantita Joy. At yung pag-akyat-akyat po na yan, yan talaga yung mga gustong-gusto ko nung kabataan ko. Nung maliit pa ako. Kasi maliit pa ako nung mga elementary. Ayan, nang nasa bukid pa kami. Na-miss ko lang and nakakatuwa lang. Nasa edad ko na to ay kaya ko pa rin pong umakyat dito sa rambutan na ito. Marami naman po yan sanga, kaya hindi mahirap akyatin. Pero kung ang isang kahoy ay walang sanga, yun po talaga ay mahirap akyatin. Pero may mga tao naman po talagang nahirapan silang umakyat kasi po para silang nahihilo, nalulula. Yung nahihilo po sila pag dumudungaw sila sa ibaba, hindi nila kaya yung mataas, yung pag tumitingin sa ibaba. Ako po ay kayang-kaya naman po, kaya nakaakyat nga po ako kasi hindi po ako aakyat diyan kung hindi po ako sigurado at duda po ako kasi pwede ko po yun ikapahamak. Ayan, kung ako ay mag-iinarte lamang po na aakyat para subukin kung kaya ko, ay wag nating ilagay sa alanganin po yung ating sarili, yung ating safety. Kaya umakyat po ako diyan, ibig sabihin po ay kaya ko, kaya ng katawan ko, ng isip ko at ayun, na kaya ko siyang gawing umakyat po. Kaya si Plantita Joy po ay umakyat para kunin po yung bunga po ng rambutan. Pinagpawisan ako mga plantita pag-akyat. Ayan, marami pa akong nakuha. Obligado na po talaga itong akyatin kasi
minsan isa na lang, dalawa, tatlo, tapos minsan mga nasa tagong-tago na. So sayang naman. Kaya ayan, inakyat ko na. Nung marami pa yung bunga, minsan nandiyan lang ako sa taas kumakain. Ito pa po yung mga nakuha ko po. Ayan pa po yung mga nakuha ko. Ayan, kinain na ng ibon. Ayan. At ayan na yung naubos ko. Ayan po. Oh. Isa po itong rambutan sa kauna-unahang prutas na tinanim ko po dito sa aking garden na talaga pong nag-harvest na ako. Siguro 4 years na itong namunga. Kasi yung pinaka-old kong rambutan po ay sobrang tagal na, halos kaedadan lang din ng mga anak ko nung magbagyo na putol. At yung doon sa pinakakanto sa may mga krutong sapat, pinaputol ko yun nung May, pero marami yung bunga, pero obligado na kasi para sa bayan na doon sa nagtatrabaho. At ayun, dito naman po tayo sa ibang mga fruit bearing trees na mayroon ako dito pero wala pa pong bunga. Yun po yung ipapakita ko sa inyo yung updates kasi natanim ko po ito nabili ko ito nung 2022 at kumustahin natin at gusto ko pong ipakita sa inyo kung ano na ba yung sitwasyon. Yung iba kasi okay, yung iba hindi, dahil nga doon po sa dulo nakatanim na istakan po ng tubig, kaya yung iba medyo hindi ganun kalusugan. Pero ayan, buhay naman po. Kaya ayan, tingnan po natin. After ko po nitong kumain ay bibisitahin pa po natin yung ibang fruit bearing trees na katabi po ng mga plants. At the same time, kumustahin na rin po natin yung mga plants po doon nasa dulo. Ito po ay isa pa sa mga prutas ko dito, longgan. Bali, dalawa po itong puno. Ito yung isa. Tapos, siguro po, napakatagal na po. Siguro baka po mga 8 or 10 years ago na mayroon po yan pang ditong isa. Kaso yun ay bumagsak nung bagyo. Kaya, ito yung natira. Longgan ito, pero pinaputol ko po kasi delikado sa bintana. At ang tagal na rin niya. Kaidadan lang din ng mga anak ko. Hindi naman siya namumunga. Kaya, itong longgan ay pinutol ko na po. Paubos na ang bunga. Mga paisa-isa na lang sa tawil-tawil, sa mga duluduluhan ng mga sanga. Ayan, dito na lang sa parts. Kasi yung doon ay kinuha ko na. Ito pa po yung isa kong malaking puno dito ng longgan. Ayan. Hindi pa naman ito nag 10 years. At ang ingay po ng ibon na mayroong doong pugad. Aywan ko kung nag 10 years na to. Pwede more or less 10 years, ayan. Pero hindi pa siya namumulaklak or namumunga. Hindi niya pa ako pinapatikim ng kanyang bunga. Pero okay lang, kasi siya yung nagbibigay po ng shade sa mga halaman po dyan na calathea. Ayan, isa ito sa mga fruit bearing trees ko nandito. Mayroon din ito, amhe. Pinutol ko na lang po tong amhe muna kasi may wire. Ayan, amhe. Aywan ko sa Tagalog kung ano yung amhe. Yan pa po ang isang amhe. Yung ambunga po niyan, yung parang maliliit po na maasim. Matamis na maasim. Tapos kulay, nagpipink yung dagta niya. Yan po yung amhe. Ito rin po yung tanim ko ditong chiko. Ito po yung kasabay nung nabili ko nung 2022. Ito ay, yung mga kasamahan nito ay nasa dulo. Ayan, bali, medyo slow grower ito dahil natakpan ito ng iba't ibang klaseng halaman nung time nung hindi ko pa na-renovate itong garden. Tama ba? Oo, renovation yung nangyari dito sa garden kasi dati dito ay nandito yung mga banda, yung mga orchids, at saka maraming mga plants pa dyan. At ngayon eto si Chico. Kaya ayan yung isa sa mga fruit bearing trees ko dito sa aking garden. Ayan. Ito, mayroon din pa akong guyaba, no? Ayan po, oh. Lumago na nung naalis yung santol dito. At ayan, may mga panibagong mga sanga. Hopefully, makatikim din ako ng bunga nito. Ayan yung aking puno ng guyaba, no? Ayan, isa rin yan sa mga fruit bearing trees dito sa aking garden. Ito yung isang longgan na pinutol ko kasi hindi naman namumunga. Ayan, pero may mga sanga na naman na tumubo. Ayan, longgan po yan. Ayan yung isa sa napakalaking puno ng rambutan dito sa akin. At yung iba may bunga at yung iba ay pawala na yung bunga. Meron pa naman mga bungang hilaw. Nakikita po ba sa video?
Ayan. Ayan po, oh. May mga green pang bunga. Pero doon sa taas, mayroong hinog na. Punong-puno po yan ng bunga nung time, nung mga June. Mga last week of June. Ayan, ang dami pong bunga nito. O first week of July. Ayan, pero mayroon pa naman doon sa taas medyo ano. Tama naman yung suggestion. Para hindi masyado matakpan yung mga kruton dito ay ayan, trim na lang yung ibang sanga para hindi masyadong tumaas. Yun na talaga yung best paraan. I-trim yung ibang mga sanga para magtubo-tubo siya, mababa lang. Alisin na lang tong medyo mga pagganon-ganon para mas maganda yung tubo sa susunod na mga sanga nila. Ayan, isa rin ito. Ang maraming puno sa akin na mga fruit-bearing trees dito ay itong mga rambutan. Ayan, kakao. Yung kakao marami din ako dito, pero pinaputol na ng asawa ko. Basta gusto niya lang ay paputol kasi masyadong tawag nito, wala nang init. Ayan, kakao yan. Ayan, pinaputol ko din tong rambutan dito. Tapos ayan, rambutan din nandoon sa kabila. Ayan. Tapos nasaan pa yung rambutan? Ito pa yung rambutan. Tapos ito yung malunggay. Ito yung aking, siguro sa Tagalog, ang lukban ay pomelo. Ito yung aking lukban. Mayroong pugad ng ibon. Ayan, maingay yung kanina. Ay, wait, ayan. Maingay kanina dyan yung ibon. Ayan. Matagal ko na itong tanim. Mula nung nabili tong lupa. Ayan, tinanim ko na to. Ayan, mataas na rin naman. Katabi niya si rambutan. Ayan, isa ito sa mga, dito sa akin, mga prutas. Ayun, sana talaga mamunga rin ito. Excited akong makatikim ng bunga nito kung maganda tong klase. Kasi parang galing to doon sa friends ko na Davao daw ito. From Davao yung lukban. Ayan. Ayan na yung malunggay ko nung naputol na. Ayan, maganda na yung tubo. Tsaka marami kami ditong niyog-niyog. Ayan po. Ang niyog-niyog ay family siya ng halaman na fig, ayan. Tulad nung fiddle fig, ayan. Bayabas po, mayroon din po ako dito mga bayabas doon sa likod ng bahay, sa may kusina ko, sa dirty kitchen. Mayroon doon malaking puno po ng bayabas, natural na bayabas, pero masarap po yan. Maganda yung nito, makapal yung balat niya po. Ayan, ito yung aking bayabas dito. Mayroon din po ako dito, ito pong hybrid na mulberry. Ayan, malalaki po ang bunga po niyan. Ayan, masiram po ini. Masarap po ito. Itong malalaki ito kasi hybrid po ito. Ayan, may sa mga saging din po ako dito. Ayan, mayroon naman na siyang matigas na yata ito. Ayan. Pwede na yan sa mga susunod-sunod ba na buwan. At mayroon naman nagpupuso. Ayan. Ayan, ayan po. May isa po akong variety dito ng rambutan. Binili ko po talaga yan sa bayan, sa mga nagtitinda po ng mga prutas na namumunga. Ito, hindi pa siya namumunga. Noong 2022 ko to tinanim, pero ay antas na. Sana mamunga, sabi nila ay tukal yung niya, bunga. Yung limi doon sa buto. Ayan, ayan talaga binili ko yan. Pero yung iba, tanim ko yung from sa mga kinakain. Yung lansones lang po ang hindi maganda dahil ayan, natakpan. Ayan po yung lansones. Ang nangyari, natakpan itong mga bird of paradise. Kaya hindi na po nakalabas yung niya. Kailangan ito maalis ang ibang nito. Halaman para ito po ay makalampas dito, para lumaki din tong lansones. Pero yung mangga, ayan, napakalaki na po ng mangga. Aywan ko kung kung Carabao mango, apple mango, or Indian mango. Ayan, malaki na po yan. Ayan yung isa sa mga prutas ko dito. Natanim ko lang nung 2022. Hindi pa namumunga. Ayan po, malaki na siya. Pero sana mamunga din para ayan, makatikim naman tayo ng bunga kung masarap ba yung bunga nito.
Ayan, malaki po siya. Malaking tulong po siya dito sa part na ito na binabaha at naistaka ng tubig. Itong aking mango tree. Ayan po, oh. Yung iba kong pong prutas na tanim dito ay namatay kasi naanuhan ng tubig. Nabulok sa tubig. Isa po ito sa nabili ko prutas. Ayan, lukban. Lukban yata pa ito eh. Excited ako dun sa mga prutas na mga binili ko pag namunga. Yung iba kasi pinatubo ko lang yung from seeds galing sa buto ng kinain kong prutas. Pero ito talaga ay nabili ko na talaga itong stable na, buhay na. At ayan, gusto kong makita talaga itong mamunga. Ayan. Ayan po yung aking mga fruit bearing trees. Bali po, mas marami po ang rambutan. Dati po may avocado ako yung malapit doon sa may kubo. Namumunga po yun at napakasarap talaga nung bunga niya. Sabi ka sa Bicol manatok ang bunga. Pero naputol din po yun ng bagyo. At mostly marami ang rambutan. Pero yung ibang rambutan ay naputol na or ang yung iba pinaputol ko na. Pero ayan, ito may bunga pa naman ito. Ayan po yung aking mga fruit bearing trees po dito sa aking garden at meron akong itatanim pa, pinapatubo kong star apple. Hopefully makapagpatubo ako ulit ng avocado. Yung santol inalis ko na din kasi masyadong malaking kahoy, delikado po dito sa malapit kasi dito sa bahay. Ayan, kaya inalis ko po yung aking santol, Bangkok na santol yon. Kain din siya ng mga ibon. Ayan o, ang daming kinakain yung ibon. Ayan, kinakain nila din. Nagkikipag-unahan sa akin. Ayan po, oh. Ayan, kay ma'am, sa aking bagong viewers, ito sa aking munting channel. Ayan, ma'am, mayroon din po ako dito mga fruit-bearing trees, tulad nga po nitong rambutan. Ayan, hindi po alam ni ma'am na mayroon din ako mga tanim nito kasi sabi niya, dapat mayroon daw po ako mga fruit-bearing trees din dito. Siyempre po bago pa lang po siya sa akin channel, kaya hindi niya po alam na may mga ganito ako. Ayan, kaya kay ma'am, ayan, mayroon naman po. Ang iba nga po ay pinutol ko na kasi nagmumukha ng kagubatan itong aking garden, which is yung ibang mga plants ay hindi naman dapat na nasa shaded area. Ang ibang plants nasa shaded area, pero yung iba ay mostly yung mga plants ko ay mga pang direct sunlight. At ayun, napakita ko naman na kay doon sa unahan ng video yung iba kong mga fruit bearing trees dito. Ayan, kay ma'am nasagot ko na siya at napakita ko na yung evidence na hindi lang plants, wala lang akong mga gugulayin na tulad ng mga pichay or ampalaya, talong, ganyan. Ang nandito lang malunggay, natung, ayan, ano pa ba. Tapos yung iba mga nakukuha na lang sa tabi-tabi na hindi naman tinatanim. Ayan, salamat po sa pagsama nyo dito sa episode na to. Ayan, sa panunod na kumain ng rambutan. Salamat sa aking mga bagong subscribers. Talaga yung ngipin ko habang nagsasalita kasi dito may tinga. Sa lahat ng aking mga viewers, sa mga nagko-comment, nagla-like and nag-share. Thank you so much po sa inyong lahat and God bless you all po.